modus ponens. So, ayun. Modulo. Ano ba yung modulo? Modulo means the remainder after division. A mod n is equal to remainder when a is divided by n. So, may mga equation ng modulo, pwede siya maging a mod b, or pwede siya maging a is equal to bq plus r. Ay, hindi ko pa na DNB. Yan. So, ano ba yung Q? Yung Q, yung quotient, pag dinivide natin yung A, pati yung B. Pati yung R, so ano yung R? Siya yung remainder. So, eto, siguro madali na sa inyo. 7 mod 3 is, ilalagay lang natin yung A dito. Babaliw na yung stylus ko. Hindi na pa siya. Wait lang. Yan. Ayos. Lalagay natin A, BQ, plus R. So, bakit 3 O's? Ano yung gagawin? Royce, tama ba na na MMW reviewer pa rin yung nakapresent? Parang pinagsama ko sila, alam mo yun. Bibilisan ko yung pagre-review dito. Tapos, pupunta na kami sa logic and proof. So, ayun, A is equal to B, Q plus R. So, ano ba yung Q? Q is yung quotient pag dinivide mo yung A pati yung B. So, 7 divided by 3 is equal to 2, which is ito. So, ang maging remainder niya is plus 1. So, ayun, basic na siguro sa inyo. Pag format 0 pala, is undefined. What if B is greater than A? So, yung rule na to parang nag-a-apply lang siguro siya sa positive. Yes, positive. So, sabi natin 4 mod 7 equals sa 4. And sabi natin 10 mod 100 equals to 10 pa din. So, bakit yung quotient niya is 0? Because, bakit quotient niya is 0? Yes, 4 equals 7 times 0 plus 4. So, bakit nga? Kasi, because 7 plus 0 times through 4. So, ito mga example, 5 mod 7 equals 5, 3 mod 4 is equals to 3. Excuse, what if naman negative yung A or B? So, tandaan natin yung equation kanina. A is equal to B, Q, plus R. So, yung Q din ang ginagawa ko kasi, naghahanap ako ng ita-times sa 5 para makuha yung list na positive na remainder na hindi lalagpas sa absolute value ng B. So sabihin natin, parang trial and error lang para makuha yung Q. So sabihin natin 5. What if, bakit hindi negative 1? So try natin, negative 7 plus minus 7 is equal to minus 5. So anong i-add natin para maabot yung negative 7? Magiging negative 2. So, bawal siya kasi hindi siya, positive yung remainder. So, what if 3? So, equals negative 15 minus 7 plus 8. So, ayan, plus 8. So, positive siya, pero hindi siya yung pinakamaliit na positive na remainder na makukuha. So, ang naging sagot na naaral ko ay negative 2 kasi nga minus 7 is equal to minus 10. Tas anong dapat i-add dito sa negative 10 para maabot yung negative 7? Edi positive 3. Ayun. Ayun yung gist ng modulo. Siguro wala naman kayong binary, di ba? Binary operation. So, ito, congruence.
meron kayong congruence, alam ko. Mahalaga siya sa discrete math. It states that two numbers are congruent if they give the same remainder when divided by a certain number. So A is congruent to B. Yung meaning na to, nag-apply lang pala sa sa modulo, by the way. So A congruent to B is, ibig sabihin, the remainder of A divided by N is equal to the remainder of B divided by N. So pwede siya masabi na A mod N is equal to B mod N. So for example, meron tayong, may example tayo dito. Mas na ako. So yan, 17 mod 12. Pag dinivide natin ng 17 sa 12, ang sagot na quotient ay 1. Tapos ang maging remainder ay 5. So 5 sa 17 mod 12. Sa 29 mod 12, pag dinivide natin ng 29 sa 12, equals siya sa 2. Tapos ang remainder ay 2. Therefore, 17 is congruent to 29 mod 12. So, ayun. Ito, algebraic expressions in modular arithmetic. X is congruent to 2 mod 5, as you can see. Nakalagay na find x squared plus 3x mod 5. Try ko sagutin. Since x is congruent to 2 mod 5, hanapin natin yung 2 mod 5. 2 mod 5, gaya nga ng kanina, if mas malaki yung B sa A, tas positive sila pareho, ibig sabihin, 2 sila. Ito yung magiging sagot ng 2 mod 5. After that, ang gagawin lang natin para makita yung yung maging sagot dito, since ang naging sagot sa 2 mod 5 ay 2, then, yung remainder na 2, ay equals din sa remainder ng x. So, x have the remainder 2. Just i-substitute na lang natin yung x sa 2. 2 times 2 plus 3. 2 mod 5. 4 plus 6 mod 5. 10 mod 5. So, ano bang 10 mod 5? 10 divided by 5 is equal to 2. Tapos ang remainder niya, wala. So, 10 mod 5 is equal to 0. So, x squared plus 3x mod 5 is equal to 0. So, ayun. Skip na natin tong binary. Dito na tayo, sa logic. Yan. Sa logic, it is the study of correct reasoning. Logic helps us determine whether statements or arguments are true, valid, or consistent. So, ang dalawang types ng statement ng logic ay simple statement and congruent statement. So, sa simple, sabi nga, it is raining. Sa compound statement, it is raining and it is cold. Kasi, bakit compound? Meron kasing and. So, nandun yung logical connective na and or. So, ano yung logical connective? Makikita natin yung logical connective dito. Meron silang mga symbol, which is, alam ko madali na to sa inyo. Pero siguro try ko lang ituro yung mga na-learn ko. Yung yung parang mukhang tawag din. Itong sign na to. And siya. So sabi nga kanina, it rains and it is cold. Ito yung sabi dito. So ang palatandaan ko dito, mukha siyang letter A, which is end. Yan, end. Tapos, meron namang, or if hindi siya mukhang A, or siya. Ayun yung ko, palatandaan. Tapos, yung hyphen na to is negative, which is ang meaning ay not. So pag sinabi nating hyphen, it is raining, it is not raining. So yung arrow na to is
ibig sabihin if or then. So, if it rains, then the ground is wet. Ayun yung ibig sabihin ng araw na yun. Ang isa pang tawag dito sa um, araw na to is, ang tawag dun? Implication. Yes, implication. Gusto ko nga yung mukha, no? Trigger ako sa ano eh. Hindi siya mukhang araw. So, next naman is yung ito. Yung may dalawang araw sa both sides, which is characterized, which is ang meaning ay if and only if. So, nakalagay din na if it rains, if and only if clouds are present. So, ang tawag din other word nga pala dito ay biconditional. Okay. So, huwag niyo na itong pansinin. So, yan, labels. P, it is raining, tapos yung Q, the ground is wet. So, if may P, tapos in-imply niya ay Q, then the ground is wet. So, ito. Aaralin naman natin yung logical connective na rules. First, we will talk about conjunction, which is characterized by the symbol na ito, yung mukhang letter A, tapos N. So, ang symbol niya, P and Q. Meaning, it is true if both P and Q are true. So, if false ang kahit isa din false siya. So, false to, false, false. Parang ganun. So, nagiging true lang siya if both ay true. So, ayun. Next is disjunction. Disjunction is characterized by the symbol na mukhang letter V. And ang tawag din sa kanya is or. So, P or Q. Meaning, true if at least one of P or Q is true. So, if isa man lang sa kanila ang true, edi true na lahat. Pero pag false na silang lahat, false na yung sagot, yung result. I mean, false na yung statement na ito. Excuse me. Wala nang tubig. Next naman is negation. So, characterized siya by the symbol na hyphen. So, kapag sinabi nating negate P, babalik ta rin niya lahat ng sinabi ni P. So, kapag sinabi niya, basa yung lupa, tapos ninegate, pag yung P ay sinabi, basa yung lupa, tapos nilagay ng negation, ibig sabihin, tuyo yung lupa. Parang ganun lang. So, meaning, true if P is false, and false if P is true. Next, we have implication, characterized by if and then. So, meron tayong symbol na P, is naka-arrow na Q. It is only false when P is true and Q is false. So, ito, example, para maging intuitive siya. Sabihin natin, it is raining. It is raining. P. Sa Q naman ay the ground is wet. So, ang gawin natin pala, if it is raining, then the ground is wet. So, true yung statement na ito. If it is raining, then the ground is wet. I mean, kapag umulan, syempre bababasa yung lupa unless may bubong.
Tapos, ano yung sinasabi nung tawag doon? If it is only false when P is true and Q is false. So, sabihin natin, ang P ay true, tapos yung Q ay false. So, kapag sinabi natin, if it is raining, then the ground is dry. Like, false yung mismong statement na to. False yung mismong statement. Kasi kapag naulanan yung lupa, syempre, alangan dry pa din yun. Like, false siya. Pero what if false silang pareho? If it is raining. So, lagay natin, if it is not raining, then the ground is dry. So, kapag hindi na ulanan yung lupa, edi dry siya. So, true pa din yung statement na to kahit false lahat ng tawag doon, ng statements. Ahem. Next, biconditional, if and only if. So, characterized siya by the arrow na meron on both sides. So, ang meaning niya, true when both statements have the same truth value. So, kapag same yung value ng P pati ng Q, ibig sabihin, true yung statement na ito. Pero if magkaiba, edi false siya. So pag true yung P, pag false yung P, wala, false yung statement. Or pag false yung P, true yung P, false pa din. Basta, dapat magkapareho para maging true. In case biconditional. So, dito, ipapakita ko yung truth table. So, nakalagay na din yung P and yung Q, yung combinations ng P and Q. So, if true yung P, tapos false yung Q, or if false yung P or true yung Q, lahat ng combinations, nandito siya. So, ayun, nakalagay true, false, false, true, false, false. Ayun. So, para mas ma-gets natin kung anong kalabasan ng results ng logical connectives, meron tayong truth table. So, sa truth table na to, mag-start muna tayo sa negation, which is negation P. So, sinasabi nga ng negation is ginagawa niyang opposite lahat ng sinasabi ng true. Binabaliktad niya. So, kapag true si P, false si negate P. Pag false si Q, true si negate Q. So, basic lang naman, ay shit. Lagyan extension. So, ayun, so ayun, yung gist ng negation, madali lang naman siguro sa inyo. Next naman is yung implication. So, nagiging false lang siya, tandaan natin, nagiging false lang siya if yung Q ay false. Pero bakit, since parang yung explanation ko kanina, if yung P at Q ay parang false, true pa din yung implication. Pero, nagiging false lang yung implication na P and P implies Q. Kapag true yung P, at kapag false yung Q. So, ayun lang yung case kung saan nagiging false yung if P then Q. So, parang naano na yung sa exam, parang nakita ko. So, parang hindi talagang mahalagang tandaan yung mga ganito. Ay, oo nga pala. Meron din sa exam, tawag doon. Parang sabi, P... Meron din sa midterms exam, yung
Pinexam sa amin ni Sir Israel. P implies Q. P implies Q. Ano yung ibig sabihin? Ano siya in symbol? Paano siya in symbol? So, yung sagot niya, ito, P implies Q. Tapos alam ko meron pa ding meron pa ding tawag doon. Meron ding other na word for implies. Search ko nga. Para ma-ready kayo. Implication in words. In other words. Aside track. Ma. Mamaya na lang. Hindi ko mahanap. May reviewer akong isesend. For sure, i-add ko yung yung ganito. Yung sinasabi kong yung words, yung sentences, ito turn into symbols. I-add ko na lang siya sa isesend ko na review para mabasa niyo. So, moving on sa biconditional. If if and only if Q. So, nagiging true lang siya, gaya ng sinabi ko kanina, nagiging true lang siya if pareho yung value ng P and Q. So, dito pareho yung P and Q kasi pareho silang truth. So, true siya. Pero dito sa kabila, true yung P, false yung Q, edi false. Tapos dito naman, sa false naman yung P, tapos true naman yung Q, false siya kasi magkaiba. Tapos lastly, pag false yung dalawang P, both yung P at Q, false sila, true pa din kasi magkapareho sila ng value. So ano nga yung value? Ayun yung true or yung, if either true or false, yung isang statement. Ayun yung value ng isang statement. Sa logic. So, ayan. Pag-aralan natin yung propositional logic. Very, very important to. Nakita ko kasi sa exam. So, parang may nakita ako sa exam. Like, hindi pa pala yan. Ayun, hindi. Nakita ko nga yun. Parang tinanong kung anong law ata yun. Pero yun, like, advice ko lang sa inyo na tandaan nyo yung mga like formula dito. Tatry ko kayong turuan ngayon para ma-learn nyo siya intuitively as much as possible. So, ayun. Identity. The law of identity. So, starting off, P or true is equivalent. Equivalent pala to. Hindi siya congruent. Iba yung nandun. Sa module lang yun. So, P and T is equivalent to P. Bakit P? Bakit siya P? Kasi, yung P, siya yung magdidikta kung ano yung magiging kalabasan ng statement na to. So, for example, sabihin natin, T, true siya. So, true and true is equivalent to true. So, ayan. Pero what if false siya? What if false yung P? Di ba sinabi nga natin, ang disjunction, yung conjunction or yung end, which is ito, true lang yung statement na may conjunction pag true pareho. Pag true pareho yung nasa loob niya, yung pinagdidikit niya. So, ayun. If false naman yung P, and false and true, edi magiging equivalent niya ay F. So, ayun. If false yung P, nagiging false yung result ng statement. Pero if true yung P,
nagiging true yung statement. Gets ba? May question ba kayo? Baka kasi nakakalito yung explanation ko. Since mga wala naman, dun naman tayo sa next example ng identity. So, ayun. Next, identity. Example. P or false is equivalent to P. So, sabi ko nga kanina, ang identity, ang ibig sabihin, yung P, siya yung nagdi-dictate kung anong kakalabasan ng result. So, if yung P ay true, sabi natin true or false, edi ang kakalabasan niya is true. Pero if false yung P, edi false yung magiging kakalabasan. Rain. Baka nga ng tubig. Konti lang. Oo na ako. So, ayun. If false yung P, since false sila pareho, false yung magiging kalabasan ng result. So, ayun. Intuitive naman kung bakit siya tinawag na identity. Kasi, yung result, yung P, yung result niya is magiging P pa din. Kasi siya yung magdidictate kung ano yung kakalabasan. Siya pa din yung sagot. Next is domination. Ay. Thank you. Ayun, next naman. Excuse. Domination. So, sa example natin, yung domination, P or T is equivalent to T. Bakit domination yung tawag? Yung T, yung truth value na yun, dinodominate niya yung result ng makukuha. Like, wala siyang pakialam sa P. Wala siyang pakialam kung true man siya or false. Wala siyang pake. Kasi ang kakalabasan ay siya pa din. Ito pa din yung tama. Ito pa din yung magiging result. Kasi, tingnan natin. If true yung P, true or true is equal to true pa din. Pag false naman yung P, sabihin false or true is equivalent to true pa din. So, kahit anong gawin ni P, madodominate pa din siya ni P. Madodominate pa din siya ng truth value na katabi niya. Since hindi siya yung maging sagot, yung truth value na katabi niya yung magiging sagot. So, ito pa din maging sagot. Parang gusto ng explanation ko na yun. Move tayo sa other explanation. Para ayun. P and F is equivalent to F, which is false. False yung F, ha? False yung F. So, paano na-dominate ni F yung P? Kasi, either T man siya, either true man yung P or false, F pa din yung magiging sagot ng statement na yon. Kasi nga, true and false is equivalent to false. Kasi nga, kapag sa conjunction, dapat maging true lahat ng statements if gusto mo maging true yung kakalabasan. Dito, sa conjunction na ito, since hindi true lahat, edi false siya. So, if false naman yung P, false and false, edi false pa din. So, kahit anong gawin ni P, nadodominate pa din siya ni false. So, magiging false pa din yung sagot. Wala siyang magagawa.
Next naman, idempotent. So, talikod ko. So, idempotent is, for example, P or P is equivalent to P. I mean, so, kapag nilagyan mo pag pinagdikit mo ang sarili mo gamit ng isang logical connective, ikaw pa din yung magiging sagot. So, from this example, sabi natin P ay magiging true. P, true or true. So, ano nga bang true or true? Adi true pa din. Basta may isang true sa disjunction, true pa din yung magiging sagot ng statement. So, ayun, pag false, edi false. So, basically, ang idempotent, kapag pinagdikit mo yung sarili mo sa logical connective, ikaw pa din yung lalabas doon na result. So, ayun yung gist niya. So, next, moving on sa other example is P and P is equivalent to P. Ayan. So, if true siya, true and true, magiging true pa din. If false naman, false and false, false siya. So, ayun yun. So, ayun. I advise you na lang guys na try nyo sa uluhin, yung mga ganito. Malay nyo lumabas sa exam, sa midterms. So, next naman, double negation. Madali lang siya matandaan. So, nakikita natin din negative P is equivalent to P. So, para lang siyang di ba? Parang multiplication. So, negative times negative, negative times negative, magiging positive. So, parang negative 1, positive 1. Parang ganun lang siya. Yung double negation, madali lang siyang matandaan. So, next naman, commutative property. So, naaral naman natin to sa nung elementary. So, yung commutative, magsiswitch lang ng positions between statements that are separated by a logical connective. So, gaya ng nasa example, P or Q is equivalent to Q or P. So, ito din yung other example, P and Q is equivalent to Q and P. So, pwede din itong example, P and Q or R. So, R is, ginawa-gawa ko lang isa din siyang statement. So, pwede siya magpalit through commutative property through this way. So, R or P and Q. So, ayun, nag-switch lang sila ng position, di ba? Yan. Ang hindi pwede dito is if ito, yung Q, isi-switch mo sa R, P, and R is Q. So, mali yun. Since, nasa loob ka ng, nasa loob ka kasi ng parenthesis. Ito yung, priority dapat magkasama dapat kayo ni P. Pero wala. Nagpalit siya. Bawal siya since, paano kaya explain yun? Basta gets nyo naman. Gets nyo naman yun. Ayun. So, next, associative law.
So sa associative, nalipat lang siya ng parenthesis. So, gaya ng nakalagay din nakalagay P or Q, nasa loob sila ng parenthesis, or R, is equivalent to P or. Nalipat yung parenthesis sa Q or R. So, nalipat lang siya sa parenthesis if pareho yung nagpapalit lang siya ng parenthesis between statements if pareho yung logical connectives nila. So for example, ito ang bawal. P or Q and R. Ay, mali yung sulat ko. And R. Yan. Ang bawal din P or Q and R. Yan, bawal yan. Hindi siya pwede. Illegal. Next naman is distributive property. So nakalagay dito P or Q and R is equivalent to P or Q and P R. P or R. So yan. Tawag doon? Parang mukhang madali naman siguro itong intindihin. Hindi ko lang ma-explain na maayos. Pero, like, siguro sabihin na lang natin, etong dalawang to, kaya nga distributive, dadalhin niya din kay Q, dadalhin niya dito kay R, kaya naging P or Q, P or R. Tapos na-separate silang dalawa gamit nung and. Di ko alam kung ano, magulo ba yung explanation ko, pero try nyo lang sa uluhin yung mismong equation. Try nyo lang sa uluhin yung mismong equation. Just in case na lumabas siya sa mga exams nyo. Next naman, yung De Morgan. Yung De Morgan, para lang siyang parang pag nagsisimplify ka ng x na may negative. So, papakita ko yung example dito. Negative 9x is greater than 18. So, paano natin sinisimplify yan? So, i-divide natin siya sa negative 9x on both sides. So, ayan, x, tapos magiging negative, i-divide pala natin siya sa 9, sa negative 9. So, siya ay magiging, ang 18 ay magiging negative 2. Tapos, since ito, na divide din yung negative to the other side, magpapalit din ng sign. Familiar naman kayo dito, di ba? Sa pagpapalit ng familiar ng sign. Kapag lalagay ng negative sa other side. So parang same case lang siya sa De Morgan. So if nilagay mo P, negative P, negative parenthesis P, or Q, it will be equivalent to negative P and negative Q. So, ayan. Naging negative yung P at Q and yung side niya, yung sign niya, logical connective, from or, naging and siya. So, what if negative P and Q? Ang magiging equivalent niya is negative P or negative Q. So, ayun yung De Morgan's law.
Gets nyo ba? If may questions kayo, kaya magtanong. Parang gulo ka din, ang gulo ko din kasi explain. So, next is negation. So, nakalagay din P or negative P is equivalent to T. So, bakit ba T? Try natin yan. Try natin ilagyan ng value yung P. So, what if true yung P? True or ano bang negative ng P, which is true? Ano bang negative ng true? E di false. E di magiging equivalent siya sa ano bang true or false, magiging true. Kasi nga sa disjunction, kapag may isang true, true na lang lahat ng statement niya. True na ang magiging statement na to. So what if false naman yung P? False or negative ng false is true. So false or true, true pa din. So, ayun yung sinasabi ng negation law. Pero kapag ang logical connective naman ay and, so sabihin natin P and negative P, magiging equivalent siya sa false. Kasi nga, sabihin natin, example, true yung P, negation ng true ay false, equivalent siya sa false. Pati false naman yung P, false. Negation ng P, true. False pa din. So, wala siyang magagawa. Sa negation law, kapag nakalagay ay or, true siya lagi. Pag nakalagay ay and, false siya lagi. So, parang ganun. Ito. Pili ko mahalaga to since na sagutan siya sa midterms exam. Ni other useful logical connectives. Ito nga itong equation na tong tatlong to. Hindi ko siya ma-explain ng maayos. Kasi hindi ko din naiintindihan ng maayos. Ang ginawa ko lang dati, nag-exam ako, parang nagano ako sinuulo ko lang equation na yun. Tapos like, may mga tanong. Sabi, which is equivalent to P if P is to Q? Which is equivalent to P is to Q. So parang may mga ganang tanong na nakikita ako multiple times nung sa exam ni Sir Israel sa discrete. Nakalagay dito, sabi natin, A Q is to P, B negative Q is to P, is to negative P, C, P, negative Q, D, P is to P is, if P then negative Q. Yung tamang sagot din yung letter B. Kasi, nandito siya, like, eto. Ayun yung mga tanong ni Sir Israel dati Pero medyo technical siya. Tapos ang dami ding nakalagay na na sabi natin tawag na may mga symbol, may mga A, mga R for all, M. Pero tatalakayin natin yung mamaya. If abot pa sa oras. Ayun, advice ko na lang sa inyo na sauluhin yung tatlong to. I know na lumabas kasi yun sa exam. Just in case, sauluhin niyo.
So, ayan. Ay, may pa-activity ako. So, isa-state nyo lang yung name ng law, pati yung na ginamit sa every number. So, ilalagay nyo din kung idempotent, identity, tawag doon? Distributive, ganun-ganun. So, pwede nyong picturean, tapos itapat ko na lang dun sa mga law. Bigyan ka lang kayo ng 10 minutes. By 9:02, i-checkan natin, tapos explain ko yung kung bakit ganun yung sagot. Ayun lang.
Okay na siguro to. Parang haba na. So, ayun. Start first muna dito sa number 1. Ang sagot is commutative since nagpalit yung pati ito. Nag-switch lang sila ng positions with each other. And next naman, ano yun? Bracket siya. Yeah, bracket. So, ang meron din may nakalagay na negative sa pinakadulong kaliwa. So, yung negative na yun, pupunta siya dito, pati din sa R na to. So, ang mangyayari, magkakaroon ng negative yung statement na to, pati magbabago yung logical connective nung end na to, magiging OR siya. Bakit nagbago? Kasi sabi sa De Morgan's Law, kapag ang isang statement ay merong gantong klaseng ay naging pag naging negative, pag nag-negate ang statement na ito mismo, nababaliktad din yung logical connective niya from end magiging OR while making the other statements also into negative. So, ayan, parang ganun lang. Gaya nung sinabi ko kanina. So, next naman, this one. So, ano nga ba siya? Ano ba yan? Parang ano siya? Identity? Hindi, idempotent. Idempotent na. Ang idempotent. Since naglagay siya dinikit niya yung sarili niya. Yung P, yung statement na P or Q, dinikit niya yung sarili niya sa another self niya gamit ng isang logical connective. Tapos, ang naging result ay sarili pa din niya. Ayun ay idempotent. So, nakita niyo naman yan sa rules of inference kanina. Obvious naman siya. So, eto. Negative. Ginawang negative ang statement ng negative P or Q. Tapos, yung statement na yon ay meron siyang disjunction or with the value T, which is equal to T. So, ano yun? Since T pa din yung sagot niya. Feeling ko ano to? Domination. Oo nga, tama ka. Domination. Kasi may nakalagay na truth value already. May given na truth value. And ang sagot na yon ay yung truth value nakatabi pa din niya, which is yung T. And equivalent pa din siya sa T. So, ayun. Oh no. Wait lang. So, next naman is nasaan ako? Number 5. Okay. So, P or R or Q and S naging ano to?
Distribution siya. So basically, ang ginawa niya, so nilipat niya dito, kasi ito. So ang ginawa ay P, R, Q. P, R, saan yun? S, yan. So, tama ba ako? Uy, same lang. Same lang sa equivalent. So, medyo nakakalito siya. Since, mukhang parang gulo naman ng formula, di ba? Dine. Dami mga letters. Pero, sabihin niyo, if mukhang magulo, isipin niyo na lang, baka distributive to. So, next naman, we have P or Q, or negate the negation of P or Q, which is equivalent to true. So, yan ay negation property. Tama. Negation property. So, sabi nga kapag napiyok. Kapag ito true, ito ay magiging false. So, true or false is equal to true. What if false naman ito? So, pag false ito, negation ng false, true. True pa din. Magiging false lang siya if ito ay end. So, ayan. Tapos na tayo sa... Ay, hindi pa pala. So, meron tayong parang proof. So, makikita natin, ipoprove natin kung saan ang negation ng negative P and Q is equivalent to P or negative Q. So, ayun. So, ilalagay muna yung given, tapos, De Morgan's Law. De Morgan's Law. Kasi nga, may, usually may De Morgan's Law lagi kapag may parenthesis na ganito, tas may negation sa labas. Pero, if ang nakita nyo, walang logical connectives na parang ganito, ibig sabihin, siguro double negation yung yung magiging rule na yun. So, ayun. So, gamit ng De Morgan's Law, nilagyan natin ng negation, yung negative P, pati ng Q. So, naging negation P or negation Q. Yung end, naging or, gawa ng De Morgan's Law. So, paano siya magiging equivalent sa P or negative? Ay, nawala. Okay. So, paano siya maging equivalent sa P or negation Q? Gamit ng double negation. So, ayun. Double negate lang natin to, maging negation, maging positive, maging P, or negation Q. Yan. So, pareho na silang equivalent. So, ganun mag-proof. So, eto. Ako na ba? Ako na lang magsasagot. Try natin sagutan to. So, ayan. Negation. Oh my God. Babaliw na yung stylus ko. Crazy. Negation P and P or Q is equivalent to negation P and Q. So, starting off, gaya nung kanina, meron tayong given. Lalagay natin given. Next, anong pwede natin gawin din Isipin natin anong pwede natin gawin din para
siya, yung left side ay maging same sa right side. So, ano ba pwede kong gawin? Siguro distributive. Try natin distributive. So, negation P and P or negation P and Q is equivalent to negation P, Q. Yan, distributive. After that, ito naman. Ang tawag sa ano nga yung tawag sa na to? Ano yung tawag sa na yan? Negation. O nga, negation. So, if may kapareho ka na if ikaw ay isang P, tapos ang nagdidikit na logical connective sa iyo ay negation ng sarili mo, ibig sabihin, yan ay negation. Iba siya sa double negation eh. Ang double negation, ganito lang. Ayun. So, yan. Negation. Tatry muna nating isolve yun. Negation. Ano nga yun? Negative P and P is equivalent to false. Yes, false. So, false or negation P, Q is equivalent to negation P, Q. Negation. And after that, ano pa pwede ko gawin? Madami pa to. Negation P and Q. Yun. So, nakikita natin na F or negation P and Q is equivalent to negation P and Q. So, talakay na natin to kanina. It is, tawag doon? Identity law. Identity law. So, makikita natin din eh. Check natin din eh. So, sinasabi nga, kapag false, tapos false or P, parang ito, false or sabihin natin itong statement na to ay, buong statement na to ay P. Ibig sabihin, ang sagot ay yung sarili pa din niya, yung P. Ay, shit. Yan. So, ayun. Identity. Ay, hindi. Dapat dapat sa hulihan yung yung value, yung truth value. So, ang gagawin natin is commutative muna. P, Q, F is equivalent to P and Q. Commutative. Siguro mas maganda yung if yung truth value is nasa side na to. Next naman, so, ayun nga. Magiging na siya? P, Q, equivalent to P and Q. Gawa ng identity law. Identity. So, parang kulang ako ng isang step. Check natin yung answer. Yan. Nakulangan ako dito. Dapat commutative ko to. Pero okay lang. Halos same lang din naman yung answer. Pero ayun, parang ganun yung way kung paano mag-prove ng isang proposition. Proposition tawag doon. Proposition pala. Proposition using the law of proposition. Law of proposition tawag doon. Law of propositional logic. So, ayun. Excuse me. Next, rules of inference. Ito yung sinasabi ko na medyo important na sa uluhin. So, yung name. First is yung name.
gusto ko sauluhin niyo muna to if gusto niyo magre-review kayo, sauluhin niyo muna yung meaning ng rules of inference. If ever na na-cover yung topic na to. If hindi, di wag niyo sauluhin. Hindi ko kasi alam kung ano yung topic na naka-cover. So, ayun. Pinili ko na lang yung pinaka interesting para sa akin na ituro. So, ayan. First, we have the modus ponens. First of all, yung modus ponens, sinasabi niya, if P then Q is true, and P is true, then Q must be true. So, sabihin natin, it rains, yung P, Q is the ground gets wet. So, nakalagay din it rains, P. So, tingnan nyo to, ito, P. It rains. Tapos nakalagay, if it rains, the ground gets wet. So, kung naulan, kung totoo na naulan, ibig sabihin, basa yung lupa. So, ayun. Dito yung nakakalito na part para sa akin. And mahalaga na matandaan. So, ano bang ibig sabihin itong end na to? Ano bang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, true yung P. Sinasabi niya na true yung P. So, sinasabi niya dito sa implication na to, na true yung P. So, if true yung P, edi totoo din yung Q, which in turn, totoo yung Q. That is modus ponens. Inuulit ko, ibig sabihin itong nasa box na to, wait lang, ito, itong part na to, sinasabi niya na if true yung P. So, parang dito lang, dito. So, ito yon, ito siya. Sinasabi niya na true yung P. So, what if nilagay niya false? Di false yung Q. So, hindi totoo. Kapag sinabi mo, pag sinabi natin false, yan. False ganito. If it doesn't rain, and the ground isn't wet. Parang ganun. Next naman, modus tollens. If P then Q is true, and Q is false, then P is false. So, check natin din eh. If false, sinasabi na, if false yung naging resulta din eh, sinasabi niya na false yung naging resulta sa implication na to. Ibig sabihin, false yung naging P. So, ayun yung basic gist. Pause na ako. So, ayan. Next naman, hypothetical syllogism, which is called chain rule. So, bakit nga ba chain rule? Explain ko siya mamaya. Nakalagay, if, may piyak na ako. If P then Q is true, and if Q then R is true, then if P then R is true. So, sabihin natin yung P ay it rains, yung Q, the ground is wet, R is grass grows. So, ganito yung yung nakalagay. Teka lang. Babaliw na yung stylus ko. Yan, P, Q. Tapos Q, R. Sabihin, P is to R. Yan. So, ayan. Di ba yung P, it rains. So, if umulan, ibig sabihin, the ground is wet, which is yung Q. And if the ground is wet, then grass grows. Then, ibig sabihin, kaya naging chain kasi nagkakalink sila. Kaya chain rule ang tawag. So,
If it rains, then you can infer na, pwede mo masabi na, if it rains, then the grass grows. And P, if P, then R. So, ayun, naglilink. Parang ito, nag-jump na lang din eh, kasi if true naman siya, magiging true naman din to. Parang ganun. So, yung equation niya is, ayan. Maganda tong example. Q. And Q R P R. Yan. So, ayan. So, ang sinasabi nung nung end na to, sinasabi na true itong statement na to. True. So, if true siya, then ito, if true siya, yung Q ay magiging true. Sinasabi niya dito. So, if true naman yung Q din eh, ibig sabihin, ini-imply niya na kapag naging true itong statement na to, naging true yung statement na to, ay wait lang, nalilito ako sa explanation ko. Let me gather my thoughts. So, ayun, since if naging true yung P, magiging true yung Q. And if naging true yung Q, magiging true yung R. So, basically, masasabi natin, if naging true yung P, magiging true na yung R. So, parang ganun. Change siya. So, ayun. Wag niyo lang talaga kalimutan itong itong conjunction symbol, napakahalaga niya. Kasi, siya yung nagsasabi na true itong statement na to, di na sa next na statement. So, ayun. Yeah. Next naman is hypothetical syllogism. Ay pala yung diniscuss natin. Disjunctive syllogism. So, if P or Q is true and P is false, then Q must be true. So, sabihin natin example. P, I will study. Q, I will watch a movie. So, I will either study or watch a movie. Ayun yung sinabi mo. Tapos, sasabihin mo na, I will not study. So, if sinabi mo na, if true yung statement na to, tapos sinabi mo na, I will not study, ibig sabihin, para maging true yung statement na to, ikaw ay manonood lang ng movie. So, ito, i-illustrate natin. So, sabi nga, P or Q is equivalent to true. And kapag sinabi mong I will not study, which is false, so magiging Q na siya. So, parang, does it remind you of something na rule? Which is yung rule of, ang tawag doon? Identity rule. Law pala. Law identity. So, ayun. If sinabi mong false na ikaw ay mag-aaral, ibig sabihin, it's either, it's ano ka na lang, manonood ka lang ng movie para maging true yung statement na yun. So, ayun yun, yung basic gist. So, ito nga pala yung equation niya. P or Q. Pause na ako.
P is to Q. So, ayan. So, ayan. So, sinasabi nitong conjunction na yung P, negative P, dito, sinasabi niya na hindi siya mag-aaral. So, false ito. This is false. Pero ngayon, next naman. Next. Pagod na ako. Yan, conjunction. Yan. If P is true and Q is true, then P and Q is true. So, sabi natin yung P, it is raining. And Q, it is cold. So, pareho silang true. So, if P is true and Q is true, then pwede natin silang pagsamahan at ayan, magiging conjunction na siya. So, ayan. Next is simplification. If P and Q is true, then P is true. So, sabi natin yung P ay it is raining, Q it is cold. So, nakalagay din if it is true that it is raining and it is cold, then it is raining. So, ibig sabihin, since sa conjunction, if true yung statement na to, edi ibig sabihin, lahat ng statement sa conjunction ay true. Yung P, yung Q, true siya. If true yung statement na to. So, if true siya, ibig sabihin, P is true. Q is also true. So, ayun. That is the rule of simplification. Next, we have addition. If P is true, then P or R, water break. Lala ng piyok ko eh. Ayoko na. Matamad na. Joke lang. Yan. Addition. If P is true, then P or Q is true. So, P, yan ay it is raining. Q, it is cold. So, if it is raining, then it is raining or it is cold. So, sabihin natin, true, sinasabi na true yung P. So, magiging true ito sa statement na ito. Kasi, if true yung P, true na yung buong statement na to. So, ayun nga. So, if P is true, pwede natin siyang dagdagan ng kahit anong statement. Q, R, S, T, pwede. Kasi, pinapakita natin na true lang yung statement. And, if true naman yung P, tapos may or sinasabi ng or na if may isang true, tama na lahat. So, pwede tayo maglagay ng A, B, C, D, E, F. No matter its value, no matter if it's false, true, wala siyang pake. Pwede ka magdagdag kung kahit ano sa P. Kaya tinatawag na addition, pwede ka magdagdag ng kahit ano. Dagdag mo lahat. So, ayan. Next is resolution. It states that if P or Q is true and not P or R is true, then Q or R is true. Example, I will eat pizza. For P, sa Q naman, I will eat pasta. Sa R, I will drink soda. So, sinasabi nga, ano nga yung equation niya?
Tingnan. Resolution. Hello? Resolution. What the hell? P, Q, P, R, implies Q, R. Yan. Okay lang. So, um, nahirapan ako i-explain ito eh. Paano ko i-explain ito? Try nga natin na yan to. Distributive property. Try ko lang. P. Q. PQ. Negative P. PQ. Wag na, bahala na. So, tingnan lang natin yung example. Wait lang. So, ano yung P? I will eat pizza or I will eat pasta. So, sinasabi natin, ang statement na yun ay true. So, true siya. Na kakain ka ng pizza or kakain ka ng pasta. And next naman, I will not eat pizza or I will drink soda. True din yung true din yung statement na sinasabi dito. So sa result, makikita natin, I will eat pasta or I will drink soda. So, yung nawala, I will eat pizza. Sa tingin ko, nawala siya dahil merong dalawang tawag doon. Nandun yung negative niya. Siguro nag-cancel out. Parang sa fraction, ganun. Tapos bigla naging Q or R. Ayun, parang paano kayo explain to intuitively? Yung pasta, I will drink pizza. So, tira silang dalawa. So, yan na, basta. Sauluhin niyo yung equation. Sauluhin niyo na lang. Just to be sure, yung resolution, yes. So, ito. Proving naman tayo using rules of inference. Proving using rules of inference. So, paano mag-prove using rules of inference? First, we have the premise. Premise, sinasabi nating P. Sinasabi nating true yung P. So, if sinabi nating true yung P dito sa PQR, pwede tayo, ibig sabihin, magiging true yung Q. So, basically, modus ponens. So, nga pala may premise din eh. Dapat, ibibigay mo yung nasa kaliwang side ng implication mo. So, ayan. So, Q. So, meron na tayong Q. So, if true yung Q, meron na tayong Q. Tapos, dito yun, Q. So, Q to R, which is, bakit Q implies R? Kasi nga, yung P implies Q, eto, naging Q na lang siya. Gets ba? Try ko ulitin, baka may di nakagets. Di ba nga, eto. So, dito sa proving, pwede tayo magsabi ng like, eto. Like, true yung P, para masimulan natin yung yung pagpo-prove. So, yung nakita nga natin kanina, parang ito yon yung ganun. Ito siya. Yung premise.
So, para ma-start natin, sasabihin natin true yung P. Sa-start natin by saying that. So, ayun. Kaya sinabi natin P premise. It's equivalent to, let's say that P is true. So, premise din yung P implies Q. So, sinasabing true, yung P implies Q. So, sinasabi sa modus ponens, if P implies Q, then Q. Magiging Q siya if true, sinabi nating true, sa P implies Q. Magiging Q. So, ayun. Kaya, yung P implies Q ay naging Q. Through modus ponens. So, after that, makikita natin, ang bagong premise ay Q implies R. So, since true yung Q, since true yung Q through modus ponens, and the premise is Q implies R, ibig sabihin, ang sagot ay R. So, teka lang guys. Try ko lagyan ng more detailed na explanation. More detailed na talk. Oh my God. Yeah. Ano ba yun? Okay. Gets ko na. So, ayun nga. Basically, nakuha natin yung Q mula sa P implies Q. Kasi nga, since true yung P, ilalabas niya yung Q through modus ponens. And Q yung premise, which is, maggagamitin natin dito sa Q implies R. And through modus ponens ulit, magiging R na lang yung sagot. So, ayun. What the hell? After that, pag-aaralin naman natin yung deductive reasoning. So, ano ang deductive reasoning? Deductive reasoning starts with general statements or rules and motives to a specific conclusion. The premises are true, the conclusion must be true. By the way, ano nga pala ito galing sa ChatGPT. Crazy. May check mark. So, ayun. So, example, all mammals have lungs. A whale is a mammal, so ang conclusion, a whale has lungs. So, basically, you're picking bits of pieces of information, like, parang binubuo mo siya until makabuo ka ng conclusion. So, ayun, all mammals have lungs. Whale is a mammal, so whale has lungs. So, different siya sa inductive reasoning. Inductive reasoning starts with specific observations and moves to a general conclusion. The conclusion is likely true, but not guaranteed. So, hindi laging guaranteed yung inductive reasoning. So, example, observation. The sun rose in the east yesterday. Another observation, the sun rose in the east today. So, ang conclusion, the sun always rises in the east. So, another example. Wala na bang example? So, parang ano siya? Tawag doon. Ang inductive reasoning, bine-based lang niya galing sa mga observation mo. Unlike sa deductive reasoning, kung saan
meron ka talagang like may mga pruweba ka ba? Pruweba or something, mga ganun. Sa inductive reasoning kasi puro observations lang yung pinagbabasehan mo para makabuo ng conclusion. So, sample, nakakilala ka ng mga masamang lalaki, tapos nakakilala ka ulit ng masasamang lalaki. Conclusion, masama lahat ng lalaki. Parang totoo ba yun? Hindi siya guaranteed, di ba? May mga mababait pa ding lalaki sa mundo. So, ayun. Kamsim. Si Godwin, mabait yan eh. So, yan, activity. Titingnan nyo kung inductive or deductive siya. Madali lang naman. Paano ba ito yan? So, ayan. 2 minutes. Bigyan ko kayong 2 minutes. Higa mo na ako. Sakit na likod ko. Thank you, ala. Nakimit pala ako. Sorry. Oh my God. So, ayan. Ulit. Take 2. So, ayan. All dogs bark. Max is a dog. Then, yung conclusion natin, Max barks. So, deductive ba to or inductive? Siyempre, deductive kasi yung conclusion natin, which is yung Max bar, yung natahol si Max, na-reach natin by deducing through
the information we have. Di naman to inductive kasi di naman based sa mga observation natin. So next naman, 5 red apples are in a basket. All apples are red. So tama ba na all apples are red? Yes, tama naman. And pero yung conclusion niya, na-reach niya through knowing, through observation na yung 5 red apples na yon, yung mga apples na yun mula sa basket, lahat sila, yung 5 yon, pula sila. So based on observation, na-reach niya yung conclusion na all apples are red, which means this is inductive reasoning. Next, a square has 4 sides. My table is a square. My table has 4 sides. So, dineduce niya na 4 sides yung kanyang table, which means deductive reasoning siya. So, ayun. DID, answer key. Hanggang dun na lang pala. Isa pa ang PowerPoint eh. Wait lang. Nasa Canva siya. Nasaan? 15 minutes lang. Pilit lang, hindi ko ito matatapos. Ito na lang ba yung tutorial? Sige. Mali pala. PowerPoint pala yun ni Paul. Yan. Introduction to proofs. Isi-skim ko na lang siguro yung mga yung meaning na to, tapos tawag dun. May hindi pa kasi ako na-add sa reviewer na to. Nakulangan ako ng oras. So, ayan. Anyways, what is a proof? A proof is an inferential argument for a mathematical statement in the argument. Other previously established statements such as theorems can be used. So, 2 ways on how to present the proof, outline form and paragraph form. So, yung outline form, nakaano siya by line, basically outlined. And the paragraph form. So, basically, it's just a paragraph. So, for example, ito yung outline form, naka-numbered siya, by line, ayun. Next, we have the paragraph form. Yan, naka-paragraph, for example. So, direct proof. A direct proof is a mathematical argument that uses rules of inference to derive the conclusion from the premises. So, in a direct proof, let us say we need to prove a given theorem in a form of P implies Q. The steps in taking a direct proof would be assume P is true, conclusion is true. So, basically, kapag direct proof, P is true, then Q is true. So, ito ay, meron tayong example. Saan ka na lang mamaya? Sa indirect proof muna tayo. Indirect proof is a type of proof in which a statement to be proved is assumed false, and if the assumption leads to an impossibility, then the statement assumed false has been proved to be true. So, sa indirect proof, sorry. So, sa indirect proof, ina-assume mo muna na false yung assumed na statement mo. And, like, if impossible yung magiging result, if hindi equal yung magiging result, ibig sabihin, true siya. Kasi false yung false mo. If false yung false, hindi true, double negation. Proof by counterexample. A proof by counterexample is a method to disprove a general statement. Instead of proving that something is true, you show one example where it fails, that's enough to prove the statement false. So, pagaya ng example din all prime numbers are odd. Paano may po-prove na all prime numbers, paano may po-prove na hindi odd lahat? Bibigay ka ng example, sabihin mo na, meron tayong number 2 na prime number, so, ayun. Kaya false yung statement niya.
So, a proof by contradiction is a logical method used to prove the statement is true by showing that assuming the opposite, it's a contradiction, something possible or false. So, if you let P implies Q be a theorem, a proof by contradiction is given by this way. So, sa contradiction, tandaan natin, baka matanong kung ano yung proof by contradiction, a-assume muna na P ang true, na true ang P pala, P ang true, na true ang P, assume din na Q ay true din. If yung P is not equal to negative Q, to negated Q, ibig sabihin, it's a contradiction. Ibig sabihin, Q ay true. Instead, so ulitin nga na, gagi. So ulitin nga natin, direct proof, if P is true, Q is true. Assume yung P ay true, then ipoprove natin na Q ang true. So, next naman, indirect proof, assume natin na false ang P, and if hindi siya equal sa Q, ibig sabihin, P is true. Assume muna natin na false muna ang P. Sa counterexample, magbibigay ka lang ng example na magdi-disprove nung statement na yon. Gaya nung kanina, all prime numbers are odd, ay meron namang 2. Sa contradiction, medyo similar siya sa indirect proof. Kasi di ba nga, ang indirect proof, assume mo muna yung P, yung pinakauna, ay false. Then, pero sa contradiction, i-assume mo na yung P, which is the starting point, tas yung Q, which the negated Q, which is the end point, ay also true. So if P implies negative Q is true, parang ayun, parang sa indirect kasi, indirect proving, assume mo muna sa una, assume mo lang yung P ay false. Pero pag sa sa contradiction, yung Q, yung false naman. And if may contradiction, true naman yung Q. Sabi nga sa proof by contradiction. Proof by mathematical induction. Ito. Kung lalabas din ko sa exam, pag-aanhin kayo, like pagsusulatan ng mathematical induction. So, aralan nyo din kung paano magsulat ng ganito. Mathematical induction is a technique for proving a statement, a theorem, or a formula that is asserted about every natural number. So, every natural number lang pala yun. So, mathematical induction. So, ayan. Prove that 1 plus 2 plus 3 plus kung ano man number, kung hanggang saang number ka man mapadpad, is equal to n times the product of n and n plus 1 over 2. So, ayan. Ano ka ba ito? Nasaan yung stylus ko? Ito pala. So, ayan. Prove that 1, 2, 3 1 plus 2 plus 3 n equals to n times n plus 1 equals to n times n plus 1 over
Kanina pa? Tayo na. Legit. Wala, sorry. Hindi ko nakita yung ano. Bono ko naman. Wala, paano kaya yun? Pero ito, mathematical induction. Hindi ko narinig, sorry. Pero, habang may time pa, hintay ako sa inyo. 1 plus 2 plus 3. So basically, puprove natin yung summation. Yung summation nito is equal to this formula. So 1 is equal to 1 plus 1, 2. So, sorry. 1 plus 1 is equal to 2 times 1. 2 over 2 is equal to 1. So sa mathematical induction, check muna natin yung base case. Then 2 is equal to 2 plus 1, 2 is equal to 2 plus 1, 3 times 2. 3 times 2, 6 over 2, then is equal to 3. So 3 din dito sa side na to, kasi 1 plus 2 is equal to 3. Next naman, 3 is equal to 3 plus 1 over 2. 1 plus 2 plus 3 is equal to 3 plus 1, 4 times 3, 6. Also 6. 6 is equal to 6. So, tama yung mga base case. So, para ma-prove natin siya, unang-una muna sa lahat, lalagyan muna natin ng so, 1 plus 2 plus 3. 1, 2, 3. N. Tapos, N plus 1 equal to. Isa-substitute natin as N plus 1. N plus 1 plus 1 over 2. So, kanina nga, yung N is equal to this formula. So, N times N plus 1 equal to 2 equals to 2 plus 1 plus 2. Tama ba yung gano'n to? Check nga natin. Ay, 10 na pala. Check natin kung tama yung ginagawa natin. Tanungin natin kay Sir Israel. K plus 1. Plus K plus 1. Ganun. Tama naman. Nakalimutan ko lang ilagay yung ano. Plus N plus 1. So basically, mag-i-equal lahat sila. Like, magiging same sila. K plus 1, K plus, like, as makikita nyo din. Magiging, yung result na to ay maging N plus 1, N plus 2 over 2 is equal to N plus 1 plus 2 over 2. Ayan. Na-exam ko kasi to, like, siguro na-exam ko, like, pinagsulat kami ng gantong mathematical induction. So, pinakita ko lang kung paano gawin yun. Yung, like, yung mismong, ayun talaga yung mismong tanong. Ayun lang. Sorry, nakamute ako kanina. Ang crazy. Yo. Hey, Godwin. Okay na po ba yan? Okay na pa. Yan, so pwede po kayang mag-request na magpa-open cam for documentation.